Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random post at ito ay nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review 2026. Tatlo ito. So, iba-iba yung nag-post ng mga questions na to. So, let's do number 1. Pero pare-pareho lang din naman. Pareho lang itong tatlo. Let's do number 1. What is 25% of 800? Solution number 1. Si 25% ay pwede nating gawing fraction. 25, although si 25, that's 1/4. So, paano bang naging 1/4? 25% means 25 per 100. Ang greatest common factor ay 25. So, 25 divided by 25, that is 1. 100 divided by 25, that is 4. 1/4 of, ang of multiplication dito sa 800. In other words, 800 divided by 4, and this is 200. Isa pang paraan, another solution. Percent means per 100. So, therefore, yung dalawang 0, i-cancel natin yan siya. Ang i-multiply lang natin ay yung 25 at saka 8. Ito yung detalye kung bakit. Yung porsyento na yan, sabay out sa dalawang 0, ito lang ang i-multiply natin. 25 times 8. And this is 200. Next, number 2. Kung naintindihan nyo yung una, malamang mag-gets nyo rin kung paano ito sagutan. Ang porsyento i-out nyo lang, sabay out sa dalawang 0. Bakit? Kasi yung 18% means 18 per 100. Ang of multiplication, i-multiply natin sa 2,000. Meron tayong dalawang 0 sa baba at dalawang 0 sa taas. Yung 100 ba, pwede namang si 2,000 divided by 120 na lang yan siya. So therefore, 18 times 20. 18 times 2. And this is 36. Idagdag mo na lang yung isang 0 na yan. Isa pa, itong si 8 na i-multiply natin ng 2, yung pinaka-last ba, that is 6. Isa lang naman yung may 6 dito. Yan na yung sagot. Next, number 3. Kung naintindihan nyo kung paano sagutan si number 1 at number 2, malamang masagutan nyo rin itong number 3. Familiar ba sa inyo? Ang dami nating mga sample questions na katulad nito. 60 is 30% of what number? Oras ang kalaban nyo sa actual na exam. So, ang pinakamadali nyo lang gawin ay 600 divided by 3. This is 200. Ganun lang siya kadali. Pero doon tayo sa detalye, paano naging ganyan? 60 ang is equal sign, yung 30%, gawin nating decimal, that's 0.3. Ang of multiplication, let n para sa number na yan. Since 0.3 ay pang multiply, pang divide na yan dito sa kabila. 60 divided by 0.3, lahat ng decimal na pang divide, gawin nating whole number, so i-move natin once to the right side, sabay dagdag ng isang 0 sa taas. So, ang natitira natin ay itong 600 na i-divide ng 3. Yan na yung hinahanap natin, which is equal to 200. Isa pang paliwanag. Kayo na lang mamili kung saan kayo hiyang. 60 ang is equal sign, 30% means 30 per 100. I-delete natin yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. Okay? Kasi 30 per 100 man. Ibig sabihin dito sa 30%, so delete natin yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. Ang of multiplication, let n para sa hinahanap natin. Since pang multiply, pang divide yan sa kabila. Remember, division of fraction. Ang 60 kopyahin, ang division maging multiplication, ito baliktaran. So therefore, pwede namang idirekta nating i-multiply, pero baliktaran na tayo, reciprocal. 60 times 10, and that is 600, na i-divide natin sa 3, equals 200, or 60 divided by 3, that is
20. 20 times 10 equals 200. Marami tayong paraan kung paano nyo isolve ito. Kayo na lang mamili kung saan kayo hiyang. Thank you for watching and all. I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.